Amen. Sumayin niyo po ang biyaya at kapayapaan ngayong hapon sa ating mga viewers. Ito po muli ang inyong lingkod na si Brother Ariel Guevara na bumabati po sa inyo ng isang magandang hapon. Ito po ang programang Apostolic Back to the Bible, kung saan po ay maghahatid po sa inyo ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. At bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay dadaan sa pagbati. Binabati po natin ang kabuuhan ng Apostolic Independent Mission Church of the Lord Jesus Christ, Luzon, Visayas at Mindanao. At ganyan din po ay binabati rin po natin si Pastor Jeff Haspi at ang kanyang may bahay na si Mr. Deborah. At binabati rin po natin si Pastor Ronnie Rodriguez at Pastor Marlon Kapalungan at kanya Pastor J.R. Adobas diyan po sa Cavite. And also kay na Brother Joel Haspi na diyan po ay patuloy sumusubaybay sa Cavite at gayon din sa aking mga kapatid na Sister Ariela sa Dubai at gayon din kay Sister Arlene na nasa Bulacan at gayon din po nabati rin po natin sila Brother Raymond diyan sa Resurrection diyan sa Bulacan at kay na Brother B-Boy at Sister Betty. Sa lahat po ng mga kapatiran po dyan sa Bagbagin, Bulacan ay binabati ko po kayo ng isang magandang hapon. Kaya Brother Ruben at kay Brother Nelson Durmal na lagi patuloy na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Nga po ay pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Tayo po ituloy-tuloy na mga kapatid sa ating mga viewers sa ating pong tatalakayin. Ngunit bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay daraan sa isang panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po lumalapit sa iyo at nagpapaumbaba, Ama. Kayo po magbigay karunungan, kaalaman, Panginoon, sa hapong ito. Mga Panginoon, kayo po ang magturo sa amin kung ano po ang dapat namin na ipahayag, Panginoon, sa hapong ito, Ama. Maraming po salamat, Ama, at pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa aming pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Sabay-bayan po natin ating tatalakayin ngayong hapon sa ating mga viewers. Last Monday po ay nakasama po natin si Evangelist Enrile. Ang tinalakay po namin ay tungkol po sa kaulusan ni Moises at sa kaulusan ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon po ay tatalakayin po natin sa ating mga viewers na ito po ay madalas po itong pagtalunan ng bawat reliyon at sa bawat samahan na tungkol po rito sa lupa na ating lupang ito, kung ito po ba ay mananatili kung dito ba maghahari ang mga banal sa lupang ito. Sapagkat maraming naniniwala na itong lupa na ito ang mamanahin natin pagdating ng araw. Sapagkat ito po ang kanilang ginagamit sa talata ng Biblia, dito po sa Ecclesiastes chapter 1 verse 4, ito po ang sabi. Isang salin ng lahi ay yumayaon, sa ibang salin ng lahi ay dumarating. Ngunit ang lupa ay nananatili magpakailanman. Ito po ang kanilang talata na kanilang pinaglalaban, na ang lupa na ito ay nananatili magpakailanman. Ngunit kung tatanungin po natin ang banal na kasulatan sa ating mga viewers ay, ano po ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo tungkol po sa mga bagay na ito? Ano po ang sabi ng Panginoong Hesus tungkol po sa lupa na ito na kasalukuyan? Sabi po dito sa Mateo 24, versikulo 35, ito po ang sabi, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Dito po sa English, heaven and earth shall pass away, but my word shall pass away. So sabi po ng ating Panginoong Kristo na ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Pinapatunayan po ng ating Panginoong Kristo na ang langit at lupa ito po ay lilipas. Sapagkat ang langit at lupa na ito po ay ating nakikita sa ating mga viewers.
ang langit at lupa ba ay ating nakikita? Ano po mangyayari sa mga bagay na nakikita? Pakinggan niyo po. Dito po sa 2 Korinto 4:18, sabi po nito ganito, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na hindi nakikita ay ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Sabi po ni Apostol Pablo, yung mga bagay na nakikita ay meron pong katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ang tanong po sa ating mga viewers at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, ito po bang langit at lupa ay nakikita po natin sa kasalukuyan o hindi? Ito po'y ating nakikita. Ano po pahayag ni Apostol Pablo? Na ang lahat ng mga bagay na nakikita ay mayroong katapusan, datapwat ang lahat ng mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. At kaya pinapatunayan po ng Biblia na itong langit at lupa na ito ay meron po itong katapusan. Kaya nga po magkakaroon po ng bagong langit at magkakaroon ng bagong lupa. Ano po ba ang mangyayari dito sa langit at lupa na ito? Ano po ba ang mangyayari pagdating po ng araw? Painggan niyo po sa ating mga viewers dito po sa 2 Pedro Kapitulo 3 ang bersikulo ay G. Sabi po nito ay ganito, datapwat darating ang araw ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa mga araw na iyay ay mapaparang, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw ng matinding init. At ang lupa at ang gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ginagawa po ng iba sa ating mga viewers, ang ginagawa po ng iba, pinuputol po nila yung talata. Ang katwiran nila, yung mga bagay lang sa lupa ang masusunog. Pero hindi po nila binasa yung word na lupa. Ang sabi rito, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Sa mga tuwid, ang lupa at ang gawang nasa lupa, ito po ay pawang masusunog. Kaya nga po, tingnan niyo po sa verse 11, yamang ang lahat ng mga bagay nito ay mapupugnaw ng ganito. Ano po yun? Yung langit at yung mga gawang nasa langit, ang lupa at ang gawang nasa lupa, sabi ni Pedro, yamang ang lahat ng mga ito ay mapupugnaw ng ganito. Tuloy po natin. Ano ang anyo ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagka-maawait? Sabi mga kapatid, ang mga bagay na ito ay matutunaw. Yung langit at lupa ito ay matutunaw. Yung gawang nasa lupa, ito po ay pawang masusunog. Kaya nga po, sa verse 13, kung matitignan nyo po, sa 2 Peter chapter 3, verse 13, ang sabi rito, ngunit, ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. So sa ating mga viewers ay hindi po magkakaroon ng bagong langit, bagong lupa kung yung unang langit at ang unang lupa ay nariyan pa. Hindi naman po ni-remodel ng Diyos yung langit at lupa. Kundi mayroon po tayong inihintay, sabi ni Pedro, ng bagong langit at bagong lupa. Ano po ba ang nangyari sa unang langit at unang lupa? Ano po ba ang nangyari? Tingnan po natin ang statement ni Juan tungkol sa bagong langit at bagong lupa. Ano nangyari sa unang langit at unang lupa? Pakinggan niyo po sa isang talata po ng Apokalipsis chapter 1, Apokalipsis chapter 21 verse 1, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Sabi po ni John, ay nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Sa English, and I saw a new heaven and a new earth. Sabi nga rito, for the first heaven and the first earth were passed away,
and there was no more sea. Sabi niya, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. Kung ito pa rin ang lupa na ito na ating paghaharian, sabi po ni Pablo na yung lupa, ang mga bagay na nakikita ay merong katapusan. Ang tanong po, ito po bang lupa na ito na nakasalukuyan? Ito po ba ating nakikita? Yung langit po ba ay sa kasalukuyan na ito po ba ating nakikita? Kung gayon, mayroong katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nakikita, ito po ay walang hanggan. Tanong po, nakita na ba natin ang bagong langit at bagong lupa? Kung hindi pa natin nakikita ang bagong langit at lupa, sa mga katuwid, yun po ang tinutukoy ni Apostol Pablo na yun po ay walang hanggan, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Kaya po, papalitan po ng Diyos itong unang lupa at unang langit. Kaya nga sabi ni John, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. Ang nakita po ni Juan, mga kaibigan, sa ating mga viewers, ay bagong langit at bagong lupa. Pero pinipilit pa rin nila na dito pa rin tayo maghahari sa lupa na ito. Susunugin nga ito ng ating Panginoon pagdating ng araw. Ito po ay matutunaw sa matinding init. So ngayon, ang tatanungin nila, Brother Ariel, may mababasa ka ba sa Bible na ang lupa ay matutunaw? O sige po, pagbibigyan po natin kung meron tayong mababasa sa Bible na ang lupa ay matutunaw. Pakinggan niyo po. Dito po sa isang talata ng Biblia, sa awit, awit 75 verse 3, sabi rito ay ganito. Ang lupa at ang lahat ng taga rito ay natutunaw. Aking itinayo ang mga haligi niyaon. Sabi po ni David, ang lupa at ang mga taga rito ay natutunaw. So sa mga katuwid, ay pinapahayag po ng banal na kasulatan na sinabi po ni David na ang lahat ng taga rito at ang lupa, ito po ay matutunaw. Kaya maliwanag po ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo na ang langit at ang lupa ay lilipas. Datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. So paano po tayo rito maghahari sa unang lupa at sa unang langit? Ito po ba yung ating pananahanan dito sa mundong ito? Kasi ang paniniwala ng iba na itong lupa na ito, dito po tayo maghahari magpakailan-kailanman. Mula raw sa panahon ni Noe, kung paano raw ang panahon ni Noe, ay ganyan din daw yung panahon natin. Yun din pa raw ang lupa. Pero sa panahon po natin, sa ating mga viewers, ay pinapahayag po ng Panginoong Jesucristo na ang langit at ang lupa, itong kasalukuyan na ating nakikita, ito po ay lilipas. At ito rin ang pahayag ni Apostol Pedro na ang langit at ang lupa, ito po ay masusunog. At tayo po ay naghihintay po ng bagong langit at bagong lupa sa ating mga viewers at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Ngayon po, papalitan ba ng ating Diyos yung langit at lupa na ito na ating kasalukuyan na ito sa ating mga viewers? So ito po lahat ay papalitan ng Diyos. Kasi ang langit at lupa na ito na kasalukuyan, ito po ay nagigiba, ito po ay nayayanig. Kaya sabi ng Biblia, ang lahat ng mga bagay na nayayanig ay papalitan niya. Chapter 12, sabi rito sa versikulo 26, na ang tinig niya ngayon ay nagpayanig noon ng lupa. Datapwat ngayon nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. Nauna po ay niyanig po ng Panginoon Diyos ang lupa. Ngunit ngayon ay hindi lang po ang lupa ang kanyang yayanigin, kundi pati po yung langit. Ano pong gagawin ng Diyos sa kanyang mga niyanig? Pakinggan niyo po sa 27, sabi rito ay ganito.
At sinata minsan pang ay pinakakahulugan nga ng pag-aalis niya ng mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang hindi niyanig. Niyanig po ng Diyos ng una ang lupa, at gayon din niyanig niya ang langit. At ito po ay nagpapakita na pinakakahulugan niya na pag-aalis niya ng mga bagay na niyanig. Sa makatuwid, aalisin po ng Diyos yung mga bagay na niyanig. Ano pong gagawin? Kaya, pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, at ay magkakaroon tayo ng biyaya, sa pamagitan nito, ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na kalulugod sa Diyos. Kaya po sa ating mga viewers, sabi po ni Apostol Pablo ay, yung mga bagay po na niyanig, niyanig po minsan ng Diyos ang lupa, at hindi lang po ang lupa, kundi yayanigin niya rin po ang langit. At ito po ay pinakakahulugan ng Biblia na aalisin ng Diyos yung mga bagay na niyanig upang manatili ang mga bagay na hindi niyanig. Sa makatuwid, kung niyanig po ng Diyos ang lupa o earth, at niyanig niya rin po ang langit, sa makatuwid, aalisin po ng Diyos ang unang lupa na ito at unang langit na ito, sapagkat ito po ay nayanig. Ano po ang ititira ng Panginoon? Yung mga bagay na hindi po nayanig. So, pero nakalagay po rito, ay niyanig ng Diyos ang lupa at niyanig na rin po ang langit. Ano po ba ang matitira sa ating mga viewers at sa lahat po ng ating taga-subaybay? Kaya, bakit po pinipilit nila na dito po tayo maghahari sa lupang ito? Meron pong katapusan ang lupang ito sa ating mga viewers. Kaya nga, sinabi na po ng Panginoong Jesucristo na ang langit at ang lupa ay lilipas. Datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Anong mangyayari sa ating mga viewers? Kaya nga po ay maghihintay po tayo na mabuting lalong lupain. At yung mabuting lalong lupain, ito po ay nasa langit. Yung bagong Jerusalem. Ito po yung ating hinihintay. Pakinggan nyo po. Sa Hebreo chapter 11 verse 16. Ngunit ngayon, nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain. Sa mga tuwid bagay, ang sa langit. Kaya hindi na sila ikakaya ng Diyos na tawaging Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaganda sila ng isang bayan. Meron pala tayong hinihintay na lupain, at yung lupain na ito, sa makatuwid bagay, ang sa langit. Galing pala sa langit yung lupain na ating hinihintay. Kaya merong bagong langit at merong bagong lupa. Yun po ang nakita ni Juan doon sa Book of Revelation. Sabi niya, and I saw a new heaven and a new earth, because the first heaven and the first earth shall pass away. Lumipas na ang unang langit at ang unang lupa. E ano pa yung paghaharian natin? Kung dito po tayo mag-ahari dito sa lupa na itong kasalukuyan, tatanggalin po ito ng Panginoon. Bakit? Anong katunayan na hindi narito, mga kaibigan, sa ating mga viewers? Pakinggan niyo po ang payag po ng banal na kasulatan. Sa Apocalypse chapter 21 verse 5, at yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay, at sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at totoo. Sabi po roon sa nakaluklok sa luklukan, ay narito, ginagawa kong bagong bagay. Ginagawa niyang bago ang lahat ng bagay. So sa makatuwid, kung ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ay bago, sa makatuwid, itong bagong langit at bagong lupa ay bago ito. Hindi po ito ni-remodel, kundi ito po, inalis yung unang langit, inalis po ang unang lupa. Kaya po ang nakita ni Juan, yung bagong langit, bagong lupa. Kasi yung unang langit at ang unang lupa ay naparap na. Hindi niya na nakita yun. Kundi ang nakita ni Juan ay ang bagong langit at bagong lupa. Kaya sabi sa Revelation, narito, ang lahat ay naging pawang bago.
Katunayan nga sa ating mga viewers, pati nga yung ating katawan ay papalitan din ito ng Panginoon na bagong katawan. Maluwalhating katawan din ang ipapalit ng Panginoon. Pakinggan niyo po. Dito po sa isang talata ng Pilipos, Kapitulo 3. Ito po ang sabi sa ating mga viewers. Versikulo, sabi rito, sa Pilipos chapter 3, verse 20, sabi rito ganito, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na mapagpapasuko niya ang lahat ng mga bagay sa kanya. So, mga kaibigan, sa ating mga viewers ay babaguhin din po natin yung ating katawan. Babaguhin ng Diyos yung ating katawang mababa. Ito po'y babaguhin ng Diyos. Kaya nga po sa ating mga viewers, kung tayo po ay binago ng Diyos, ang ating katawan ay binago ng Diyos, yung ating pong tatahanan ay bago na rin. Bagong langit, bagong lupa. Ito ang pinangako sa atin ng Diyos. Yamang tayo'y naghihintay ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Ito po ang pangako sa atin ng Panginoon Diyos, kaibigan, sa ating mga viewers. Kaya doon po tayo mananahan, mga kaibigan. At hindi po ito sa lupa na ito. Susunugin nga ito, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Kaya nga bago ito sunugin ng ating Panginoon Diyos, sa kanyang pagbabalik ay ang ating katawan po ay maluwalhating katawan na. Papalitan na ito ng Panginoon. Ito po ay papalitan niya ng glorified body o tinatawag din nilang celestial body. Pakinggan niyo po ang sabi po ng Biblia dito po sa unang Tesalonica kung paano po ang pagpapalit sa ating katawan. Pakinggan niyo po sa 4 versikulo 14. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo. Sapagkat kung tayo'y nagsisisampalataya, si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadali ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo, sa salita ng Panginoon, na tayo nangabubuhay, na nangatitira, hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mga una sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din, ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magagaya tayo ng bubuhay ng natitira, aagawin ng kasama nila sa mga alapaap upang upang sumalubong tayo sa Panginoon. At sa gayoy, sa Panginoon tayo magpakailanman. Yung magkakaroon po ng caught up, ang term po ng Bible, hindi po rapture, kundi ang nakalagay po rito ay caught up. Sa Greek ay harpazo. Ang rapture kasi, ito po ay nanggaling sa salitang Latin na rapture o raptus. So, bagamat ang kahulugan ay may pagkakapareha, ngunit ang ginagamit po ng Biblia ay caught up, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Ngayon po, so, bago maganap itong caught up na ito, bago tayo bago sunugin ng Diyos ang bagong langit at bagong lupa, tayo po ay babaguhin ng ating Panginoon. Hindi po tayo maapektuhan ng sunog, hindi tayo maapektuhan ng init, hindi tayo maapektuhan ng pagpupugnaw ng Diyos sa langit at lupa bago po ito mangyari sa ating mga viewers at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Kaya napakahalaga po, mga kaibigan, sa ating mga viewers, na malaman natin na ang destinasyon po natin ay buhay na wala hanggan. Yung lupa na ito na ating hinihintay, hindi po ito yun. Kasi kung itong lupa na ito, ito po ang pinangako ng Diyos, ay hindi na tayo maghihintay. Ito na pala yung lupa na yung napaghaharian natin. Ano pa hinihintay natin? Pero meron po tayong hinihintay. Bagong langit, bagong lupa. Pag hinihintayin po natin yung bagong langit, bagong lupa, wala pa. Wala pa rito dahil hinihintay pa natin. Ang paniniwala po ng iba, yung bagong langit at bagong lupa, dito raw yung mangyayari. Bakit pa tayo naghihintay? Ito na pala yung bagong langit at bagong lupa, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Pag sinabing bago, hindi po luma. Hindi naman po magkakaroon ng bago kung walang luma
Kaya kailangan magkaroon ng bago dahil merong luma. Maliwanag po yan, mga kaibigan, sa ating mga viewers. At ito rin po ang pahayag po ni Propeta Isaias. Pakinggan niyo po. Ang pahayag po ni Propeta Isaias dito po sa Isaiah chapter 65 verse 17. Sapagkat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa. At ang mga dating bagay ay hindi na maaalala o mapapasaisip pa man. So mga kaibigan, sa ating mga viewers, pag nandun po tayo sa bagong langit at bagong lupa, hindi na po natin maaalala yung mga bagay na hirap, yung mga karamdaman, yung mga kalungkutan. Hindi na po natin yung maaalala pa. Kaya nga sabi sa Revelation na papahiran niya ang luwa ng ating mga mata. Wala nang lungkot, wala nang dalamhati, wala nang panambitan man, wala nang hirap pa man, lalong-lalo na wala na pong kamatayan. Hindi na po natin maaalala yung mga bagay na masasakit na nangyari sa buhay natin. Sapagkat ginawa po ng ating Panginoon, maging ang kaisipan po natin ay bago na, ang ating katawan po ay bago na. Kaya nga po mga kaibigan, sa ating viewers, bakit babaguhin ng Diyos yung ating pag-iisip? Kasi kung hindi po babaguhin ng Diyos yung ating pag-iisip, nasa bagong langit, bagong lupa ka. Tapos naiisip mo yung pamilya mo nasa impyerno. Hindi ka pa rin magiging masaya kung nandun ka sa bagong langit, bagong lupa. Kasi ikaw nag-i-enjoy sa bagong langit, bagong lupa. Tapos yung pamilya mo nasa impyerno, hindi ka pa rin masaya ron. Hindi na po natin sila maaalala. Pero yung mga tao pong nasa dagat-dagatang apoy, ay maaalala po nila tayo. Kagaya po kay Lazaro at sa mayaman, nalimbawa po ng ating Panginoong Hesukristo, na yung mayaman po ay kanyang naaalala si Lazaro. Ngunit si Lazaro ay wala po tayong mabasa na naalala niya yung mayaman. Kundi sabi ni Abraham, nandito si Lazaro, siya ay inaaliw dito. Ngunit sabi ng mayaman, niutusan niya si Amang Abraham na kung maaari, yung daliri ni Lazaro, patakan ng tubig yung kanyang dila. Mga kaibigan, sa ating mga viewers. So sa makatuwid, yung mayaman na nasa Hades ay naaalala po si Lazaro. Kaya nga po mga kaibigan, sa ating mga viewers, ay bago po tayo na dumating ang ating Panginoon, ay tayo po ay maging handa. Tayo po ay maglingkod sa ating Panginoon. Habang tayo po ay malakas pa, ay paglingkuran natin ang Panginoong Diyos. Habang meron pa po tayong pagkakataon. Sapagkat darating po ang Panginoon na gaya ng isang magnanakaw. At ang sanlibutan, ang langit, at ang lupa na ito'y mabubugnaw sa matinding init. Ano pa po ang kailangan nating gawin? Kung hindi man tayo maabutan ng Diyos sa kanyang pagbabalik. Ngunit ang kamatayan po, ito po ay laging nakahanda. Ito po ay laging nakaabang sa atin. Sapagkat ang kamatayan, sa ating mga viewers, ito po ay itinakda ng tao, itinakda ng Diyos sa tao. Sabi doon sa 9:27 of the book of Hebrew, kung paano itinakda sa tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay paghukom. Pag ang tao po ay namatay na, sa ating mga kaibigan at sa ating mga viewers, minsan lang po yun. Hindi na po mauulit yun. Hindi na po tayo pwedeng bumalik pa sa lupa para ayusin natin yung mga buhay nating nasira. Wala na pong second chance. Ang chance po natin ay paglingkuran po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang layunin ng Diyos. Kaya niya po tayo ginawa ng Diyos. Tayo kanyang ginawa para sa mga mabubuting gawa. Ito po ang dahilan kung bakit tayo nilalang ng Diyos dito sa lupa. Painggan niyo po ang sinasabi po ni Pablo dito po sa Efeso, Kapitulo 2, versikulo 10. Sabi rito ganito, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa
na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ginawa para tayo ng Diyos para sa mabubuting gawa. Ito po ang dahilan ng pagkakalalang po sa atin ng Diyos. Gagawa po tayo ng mabuti. Paano tayo makakagawa ng mabuti? Sa pamamagitan po ng kanyang mga kautusan. Sa pamamagitan po ng kanyang doktrina, sa kanyang aral, makakatupad po tayo sa ating Panginoon. Hindi dahil sa ating mabuting gawa sa ating sarili, kundi yung mabubuting gawa na ayon sa kautusan ng ating Panginoon. Sabi ng Bible, mga kaibigan, sa ating mga viewers, dito po sa Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 13. Ito ang wakas ng lahat ng bagay, lahat ay narinig, ika'y matakot sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang katungkulan pala ng tao ay matakot sa Diyos, at sundin ang kanyang mga utos. Kaya po bago dumating ang kaarawan ng Panginoon, bago niya po gunawin itong buong sanlibutan, ay kailangan po tayo po ay nakahanda. Kung hindi man natin maabutan yon, yung kamatayan po, number 1, ito po nating paghandaan. Hindi po natin mapipigilan ang kamatayan. Sa ayaw at sa gusto natin, pag gusto na tayo kunin ng Diyos, wala po tayong magagawa. Minsan nga, yung mga taong gusto na mamatay, pagka ayaw talaga ng Diyos mamatay, hindi sila mamamatay. Pero yung mga taong ayaw mamatay, pagka gusto na ng Diyos, kahit ayaw mo, mamamatay ka. Pero ang kamatayan po ay walang makakapigil. Walang makakapigil ng kamatayan. Painggan niyo po. Ang sabi po rito ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 8, verse 8. Walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa. Ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan. At walang dahilan na pakikipagbunyagin niyaon, ni maililigtas siya ng kasamaan na taglay niya. Hindi po natin pwedeng pigilin yung ating diwa. Yung ating espiritu. Kung ito'y aalis, di po natin kaya pigilin. O yung kamatayan, ay hindi po natin pwedeng pigilan ito. Sapagkat ito po ay itinakda ng Diyos sa atin. Kaya nga po, mga kaibigan, sa ating mga viewers, bago man po dumating ang Panginoon, nung araw ng Panginoon, tayo po ay nakahanda. Ang pinaghahandaan po natin, tayo po ay pagbalik ng ating Panginoon, tayo po ay magiging maluwalhating katawan, babaguhin po ng Diyos ang ating katawan na ito ng maluwalhating katawan. At kung susunugin ng Panginoon ang unang langit na ito at ang unang lupa na ito, hindi po tayo maapektuhan, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Kaya po napakahalaga na bago po dumating ang araw ng Panginoon, tayo po ay maging handa na. Tayo po ay maglingkod na sa ating Panginoon. Sapagkat sayang po ang ating buhay sa mundong ito kung hindi po tayo makakapaglingkod sa ating Panginoon. Kahit tayo po ay yumaman, lahat po ng kayamanan sa mundo ay ating makantam na, kung hindi po tayo naglingkod sa Panginoon, ay magiging walang kabuluhan po ang ating buhay. Sapagkat ito po ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa Marcos Kapitulo 8, versikulo 38. Ano po ang sabi rito ng pahayag ng Biblia? Pakinggan niyo po. Ang sabi ay ganito: sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Sabi po ng ating Panginoong Hesus, sapagkat ang sinumang mag-ibig na iligtas ang kanyang buhay. Ibig sabihin po, ililigtas niya po ang kanyang buhay sa pamamagitan po ng kanyang pamamaraan lamang. Kaya sabi ng Panginoon, ay mawawalan nito. Datapwat, ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maliligtas niyaon. Hindi po natin kaya iligtas yung ating sarili sa ating sariling kapamamaraanan. Kundi tayo po'y magkakaroon ng buhay kung tayo po ay tatalima at susunod sa ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang Ebanghelyo. Kaya po mga kaibigan, pakinggan niyo po sa 36.
Sapagkat anong papakinabangin ng tao na makantam niya ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Hindi po natin kaya bayaran ang buhay. Kahit maging kasing yaman pa tayo ni Henry C., ni Bill Gates, o tayo na po ang pinakamayaman sa buong mundo, ay hindi po natin kaya tumbasan ang buhay na ibinigay ng Diyos. Ang buhay po natin ay kasing halaga ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit lahat ng kayamanan sa buong sanlibutan, pagsamasamahin mo na, hindi po niya kaya tumbasan yung buhay. Kasi ang buhay po ay hindi po natin kayang palitan. Kahit yung hospital, kahit anong mga drugstore pa ang ating puntahan, hindi po siya makakapagdagdag ng buhay kahit isang siko, mga kaibigan sa ating mga viewers. Ang buhay po ay matatagpuan po natin sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po mga kaibigan sa ating mga viewers, kung inaasahan po natin na itong lupa na ito kasalukuyan, ito yung lupa na ito na dito tayo maghahari magpakailanman, ito po ay lilipas. Ito po ay susunugin ng ating Panginoon. Sabagat ang sabi po ni Pablo, ang lahat ng mga bagay na nakikita ay may katapusan, tatapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Wala po tayong idea kung anong meron doon sa bagong langit at bagong lupa. Sabagat ang sabi po ni Pablo, dito po sa 1 Corinto Kapitulo 2, versikulo 9, ito po ang sabi. Datapwat, gaya na ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at di narinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang bagay na inianda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Yung mga inianda pala ng Diyos, mga kaibigan sa ating mga viewers, ito po yung mga bagay na hindi pa natin nakita. Ito ba yung mga bagay na hindi natin narinig? Ito ba yung mga bagay na hindi pumasok sa ating puso? Ito po yung mga bagay na inihanda ng Diyos. Nakaka-excite ito, mga kaibigan sa ating mga viewers. Para itong regalo ng Panginoon. Hindi pa natin alam kung ano ang laman ng kanyang regalo. Hindi niya pa pinapaalam sa atin. Kaya nga, sabi ni Pablo, yung mga bagay na hindi pa nakita ng ating mga mata, yung mga bagay na hindi pa narinig ng ating tenga, yung mga bagay na hindi pa pumasok sa ating puso, ito ang mga bagay na inihanda ng Diyos. Yung mga bagay po sa sanlibutan na ito, nakita na po natin ito. Ito po'y narinig na rin po natin yung mga bagay sa sanlibutan. Pumasok na rin po sa puso natin yung mga bagay dito sa sanlibutan ito na itong kasalukuyang lupa na ito. Pero yung mga hinanda po ng Diyos, hindi pa po nakita ng ating mga mata, hindi pa narinig ng ating tenga, at hindi man lang pumasok pa sa puso natin kung anong meron doon. Kaya nga po, yun po ay inihanda ng Diyos sa atin. Yun po yung mananatili magpakailan-kailanman. Hindi po yung lupa na ito, sapagkat ang lupa na ito po ay susunugin pagdating ng araw, mga kaibigan sa ating mga viewers. Bakit pipilitin pa rin natin na dito tayo maghahari sa lupa na ito magpakailan-kailanman? Susunugin nga ito. Kaya nga, nakita ni Juan, ang nakita ni Juan sa Revelation chapter 21 verse 1, bagong langit, bagong lupa. Kasi yung unang langit, unang lupa, naparam na, wala na. At ang dagat ay wala na. Sabi doon ni John. Kaya po sa ating mga viewers, sa ating mga taga-subaybay, ay tayo po ay may pinangako ang Diyos sa atin na bagong langit at bagong lupa. Ito po ang tinatahanan ng katwiran. Maging yung ating katawan, babaguhin na. Kaya sabi sa Revelation 21 verse 5, narito, sinasabi na nakalukluk sa luklukan, narito ang lahat ng mga bagay ay ginagawa kong pawang mga bago. Kasama po diyan yung bagong langit at bagong lupa at maging ang ating katawan na magiging malwalhating katawan, ito po ay magiging bago. Ano po ba ang itsura ng ating katawan? Ano ba magiging anyo ng ating katawan pagdating ng araw? Pakinggan niyo po ang pahayag po ng Biblia. Dito po sa unang 1
Kapitulo 3, versikulo 2, sabi po rito, ganito, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos, ay hindi pa nahayag kung magiging ano tayo, nalalaman natin na kung siya ay mahayag, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikita gaya ng kanyang sarili. Malinaw po mga kaibigan sa ating mga viewers, sabi po ni Juan, na hindi pa natin nahayag kung magiging ano tayo, bagamat nalalaman natin, kung siya ay mahayag, ay makikita natin siya sa ating sarili. Ang ating katawan po ay magiging maluwalhating katawan, kagaya po ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po mga kaibigan sa ating mga viewers, ay tayo po itatahan sa bagong langit at bagong lupa. Ang nakakalagay kasi sa Ecclesiastes chapter 1 verse 4, ang lupa ay nananatili magpakailanman. Ang nakalagay sa Isaias, ang lupa magpakailanman. Iba po yung nananatili sa mananatili. Kaya nga po mga kaibigan sa ating mga viewers, sabi doon na nananatili habang meron pong saling-saling lahi ng tao, ang lupa po talaga ay nananatili. Pero ang pananatili ng lupa na ito ay, ito po ay pagdating ng araw, ito po ay magugunaw. Ito po ay gugunawin ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. Sapagkat ang sabi ni Pablo, yung mga bagay na nakikita ay may katapusan. Yung mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kaya po malinaw po ang payag ni Apostol Pablo na hindi po dito sa sanlibutan na ito yung paghaharian natin. Mag-aari po tayo rito nakasama ang Panginoong Kristo ng 1,000 taon. At pagkatapos po ng Diyos pagharian nito ng 1,000 taon, ito po ay, saka po ito susunugin. Hilinisin po ito ng Panginoon. Ito po ay mapupugnaw sa matinding init at ito po ay matutunaw. At ang Diyos ay lilika ng bagong langit at bagong lupa. Yun po yung ating hinihintay na tinatahanan po ng katuwiran. Yung iba kasi ayaw nila sa bagong langit, bagong lupa Gusto nila dito pa rin sa lupa na ito Gusto pa rin nila dito sila manatili sa lupa na ito. Hindi nga ito pangmatagalan. Ito po ay matatapos po itong lupa na ito. Ito yung mga bagay na pang-temporal lang. Ito po yung bagay na pansamantala lang mga kaibigan sa ating mga viewers. Kaya pagdating po ng araw, ang lupa na ito ay gugunawin ng Panginoon sa pamamagitan ng apoy. Ito po yung matutunaw. At yung mga bagay sa lupa ay pawang masusunog. Kaya nga po tayo naghihintay ng bagong langit at bagong lupa. Dahil kung ito pa rin yung lupa na ating paghaharian, bakit pa tayo naghihintay ng bagong langit at bagong lupa kung ito pa rin ang ating tatahanan? Hindi na po tayo maghihintay, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Kapag ano pa hihintayin natin kung nandito na pala tayo sa bagong langit, bagong lupa. At ito rin pala yung lupa na paghaharian natin magpakailan-kailanman. Kaya po mga kaibigan sa ating mga viewers ay naunawaan po natin ang mga pahayag ng Panginoong Kristo, ang pahayag po ni Pablo, ang pahayag ni Pedro, at pahayag po ni Juan na itong langit at lupa na ito ay meron po itong katapusan. Ito po ay magugunaw sa matinding init. Ito po ay susunugin ng ating Panginoon. Matutunaw po ito, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Kaya bago dumating ang araw ng Panginoon, kailangan po tayo maganda. Ano po dapat natin gawin? Paglingkuran po natin ang ating Panginoon. Sumampalataya po tayo sa Kanya. Tuparin po natin ang Kanyang mga utos. Ibigin po natin ang ating mga kapwa. Sapagkat ang pag-ibig sa kapwa, ito po ay pag-ibig sa Diyos. Sapagkat imposibleng maibig mo ang Diyos na hindi mo nakita. Kung yung kapwa mo na nakikita mo ay hindi mo kaya ibigin. Nakikita po ang pag-ibig sa Diyos pagka iniibig mo ang iyong kapwa, lalo na ang mga kapatid sa iglesia. Sapagkat ang pag-ibig sa Diyos ay pag-ibig po sa Kanya. Ganyan po ang payag po ni Juan dito po sa unang Juan Kapitulo 5, versikulo 1. Ano po ang sabi ng Biblia rito, mga kaibigan? Sabi rito, ang sinumang nananampalataya
na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. Tayo po, naniniwala po tayo na si Jesus, siya po ang Kristo. Sa mga katuwid, tayo po ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak, ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Diyos. Dito'y atin nakikilala na tayo nagsisiibig sa mga anak ng Diyos. Pagka tayo nagsisiibig sa Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Pag iniibig po natin ang anak ng Diyos, ay iniibig po natin yung nagpanganak niyaon. Tayo po bilang anak ng Diyos, kailangan ibigin po natin yung mga anak ng Diyos. At pag inibig niyo po ang anak ng Diyos, ay iniibig po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po napakalaga po mga kaibigan sa ating mga viewers, na yung pag-ibig natin sa ating kapwa, yung pagmamahal po natin sa ating mga magulang, pagrespeto sa ating mga magulang, pagmamahal sa ating pamilya, pagmamahal sa ating asawa, yan po ay may kinalaman po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pag ang babae po ay hindi nagpasakop sa kanyang asawa, ay hindi po siya nakakatupad ng kanyang tungkulin sa ating Panginoon. Pag ang lalaki naman ay hindi niya inibig ang kanyang asawa at ang kanyang pamilya, hindi po siya nakakatupad sa kautusan ng Panginoon. Lahat po tayo ay may gampanin sa ating Panginoon, sa ating paglilingkod. Hindi lang po nagkatapos ang ating paglilingkod sa loob tayo ng iglesia, maging sa ating loob ng ating tahanan. Number 1 po, na ito po ay kabahagi rin po ng ating paglilingkod. Kaya po mga kaibigan sa ating mga viewers, ang paghaharian po natin, pagdating ng araw, ay yung bagong langit, bagong lupa, doon po tayo dadali ng Diyos. Ito po yung kanyang ipinangako sa atin. Dito po tayo manahan, at ito po ay tinatahanan ng katwiran. Kaya mga kaibigan sa ating mga viewers, ay tayo po ay maging handa. Ang paghahandaan po natin ay yung pagbabalik ng Panginoon at yung ating kamatayan. Number 1 po yan. Lahat po ng tao ayaw pa mamatay. Pero wala po tayong magagawa sapagkat ang kamatayan po, ito po ay tinakda ng Diyos sa atin. Lahat po ng bagay ay merong katapusan. Masakit man na mawalan tayo ng mamahal sa buhay, ay meron talaga hangganan ang tao sa mundong ito. Sapagkat ang lahat ng mga pinapakita lang po ng banal na kasulatan na dito po sa mundong ito ay wala pong permanente. Sabi nga ng sanlibutan ay walang forever dito sa sanlibutan na ito. At maging itong sanlibutan na ito po ay lilipas. Sabi po ng Bible, dito po sa unang 1, Kapitulo 2, versikulo 16, ito po ang sabi, sapagkat ang lahat ng sanlibutan ay masasamampitan ng laman, at ang masasamampitan ng mga mata, at ang mga kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan, at ang sanlibutan ay lumilipas, at ang mga masamampitan niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, ay nananahan magpakailanman. Sabi po ni Juan, ang sanlibutan ay lumilipas, at ang mga pitan niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, ay mananahan magpakailanman. Kung tayo po ay gumagawa ng kalooban ng ating Panginoon Diyos, tayo po ay mananahan magpakailanman. Sapagat itong sanlibutan, ito po ay lilipas, at ang mga masasamang pitan niyaon, ito po ay mawawala mga kaibigan sa ating mga Diyos. I hope po na meron po tayong natutunan sa ating binahagi ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Kaya po napakabuti po ng Panginoon, mga kaibigan, sa ating mga viewers, na kailangan po na paglingkuran po natin ang ating Panginoon. Ito po ang ating duty, ito po ang ating obligasyon sa Diyos. Sabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, at ito ang wakas ng lahat ng mga bagay. Lahat ay narinig, ikay matako sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat bagay na maging kubliman o maging kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito ay masama, dadalhin to ng Diyos sa kahatulan, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Lahat po tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo ayon sa ginawa ng ating katawan, maging ito ay mabuti, maging ito ay masama. 2 Korintos 5 versikulo 10. Kaya po mga kaibigan, sa ating mga viewers, muli, ito po ang Apostolic Back to the Bible
na bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi at pagpalain po kayo ng ating Panginoong Kristo at kayo po ay patuloy po na sumubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Kristo at sa Diyos lamang po ang lahat ng kapurihan.